Hello mga ka-reels. Ayan, ako. Ano na, second day na ng snow. 2 days in a row na umuulan ng snow. So ito na nangyari dito sa ating pine tree. Sinalon niya na lahat ang snow. Tapos yung katabing puno niya wala ng dahon. Para na siyang patay. Pero yan, pagdating ng spring, maganda na uli yan. So ito guys, ito yung pine tree na sinasabi ko sa inyo na maganda. Ibang variety. Ito yung sumasaloy. Ito yung green kahit sa winter. Tingnan nyo ang dahon niya guys, hindi yan, hindi nag-change yan. Yun pa rin ang dahon niya. So sinalo niya lahat ng snow. So since yesterday pa nag-i-snow and then the whole day today, which is Saturday, mag-i-snow pa siya. And tingnan niyo sinasabi ko sa inyo guys, kasi ito ayan, malalim na siya, meron na siyang almost 10 inches ng snow. Kasi 2 days na siya. Kung titingnan niyo, lubog na yung pako. Yan, dry snow pa rin siya guys. Kung ito wet snow, mahirap mag-drive. So ang dry snow, siya hindi siya ganun kadulas unless kung ang yung ilalim niya ay frozen, doon lang siya magkakaroon ng problema. Ayan guys, patuloy pa rin ang snow. Kahapon pa. So kung titingnan nyo mabuti guys, pagbagsak niya, parang bulak talaga siya, oh. Yan, oh. Pero pag nahawakan nyo, matutunaw siya kasi mainit yung temperature ng katawan natin. So ayan. Supposedly rain to kasi ang temperature sa baba malamig, kaya nagsimula siya sa taas, tubig. Pagbagsak niya dito sa ground or the certain certain distance dun sa air, sa cloud, pagbagsak niya rito, malamig kasi ang temperature sa ground, kaya magiging from tubig magiging snow siya. Ayan guys, tingnan natin ang lakas ng ating 4-wheel. All-wheel drive tayo guys, so tingnan natin kung kakayanin niya. Yung dating sasakyan natin guys, laging nababaon sa snow, hindi siya makaalis. So ayan, kung makikita nyo guys, ang snow niya ito guys, all-wheel drive. Tingnan natin kung makakanap. Second time ko na itong i-drive. Last year kasi hindi masyadong ma-snow, kaya hindi ko na experience i-drive sa mataas na snow. Ciao guys. Ayan mga ka-reels, second day na ng snow. Pangalawang araw na nag-snow guys, kaya ganito na nangyari. Yan yung mga kotse sa harap. Kaya guys, mahirap ang walang parking, indoor parking dito during winter kasi maghuhukay ka ng kotse mo sa snow. So yan yung UAB farm, dating green na green, ngayon white na. So from here, yung downtown hindi na natin makita. Ay mga ka-reels, ayan. Pakita ko lang sa inyo yung dating, hanggang ngayon meron pa, hindi pa siya nadadry. Yung dating pinakikita ko sa inyo na cherry apple. Hanggang ngayon siya meron pa. Parang plum siya eh. Wala na siyang dahon. Naubos ang dahon niya, natira na lang ang bunga. Pero frozen na yan. Babagsak na rin siya later on. Kawawa naman siya. Pero buhay na buhay yan.
Pag yan ay ano eh, pag spring, pagdating ng spring guys, ano yan? Buong gana naman yan. So, kumapal guys, meron sa 12 inches. Tingnan natin kung tatagal tayo. So, temperature 11 or 12. Ayan, hanggang 12, hanggang 15 to night. Pero, tingnan natin kung Hi, how are you? No, I'm just trying to, enjoy the weather. Go outside, instead of sitting like what in the couch. That's right. Yeah, I'm in love with my show. I know, eh? It's like, release your stress, Yeah, it does. You feel alive, I guess. Yeah. Yeah, that depends with us how we take the situation, right? Yeah. When it gets colder. I know. It's gone. I know. A lot of people depressed, but we're trying to make it, make it good out of it. Mindset. Yeah, they have to. We have to, otherwise. Yeah. We get snowed in. See you then. Talk to you later. Yeah. Dito pa lang tayo sa para pagod na tayo. Iba kasi ang maglakad sa no? Kasi yung babawasan pa, nakakadagdag yung paghakbang. Kaya dapat mayroong pang slow. Pang slow. Kasi boots yung makakatang. Yan guys, kumakit. Yung kuantas natin, may butas siya para igagano mo lang. Hindi ka malamig. Pero hindi pa rin siya. Kung babalik na tayo agad. Guys, kung makikita nyo sa likod ko yung mga parking na sa labas. Ayan. Tingnan nyo guys, puno na naman. Yung mga kotse. Ang hirap niyan. Ang hirap pa andarin yan. Lalo kung may yung mga 2 years old na yung car. Hindi naman. Hanggang 5 years old yung car. Wala dito guys. Nasa likod ko. Pakita ko sa inyo yung harap. Natin lang guys, pag nakita niyo yung ilong ko, hindi uhog na. Hindi na natin kakayanin maglakad. So, naranasan ko na mag-park outside for 3 years. Every morning nag-ako, sabi ko sa inyo, parang puputok ang daliri niyo sa pagbukay ng snow. Eh nung 5 years ago dito sa Edmonton, napakakapal na. Ang residential driving mas mahirap din sa mga main road kasi yung mga main road pinaplow sila naalis yung snow dito. So guys, ito yung sinasabi natin mountain ash. Wala na ngayon ito, snow ash na siya ngayon. Snow na ash.
San Wilson. Sa Pailo yan. At may nadapa doon sa harap ng kanyang bahay. Pwede siyang isinan ng nadapa. Kasi dapat talaga, nililinis nila agad na. Pinaalis nila na yung agad yung harap ng bahay nila. Pailo yan. Ganon din sa grass. Summertime. Dapat hindi mo pinalalago ng certain length ng grass. Kung mahaba na siya, dapat i-loan mo siya agad. I-grass cutter mo agad siya. Kasi kung iyon, ma-check ng city, titikitan ka. Which is another gastos na naman yun. Ito ganun din. Itong sidewalk. Pag hindi nila nilinis yan within 24 hours, may nadapa dyan. Balian pa ng buto. Para pwede silang masuk. Ingat lang tayo dito. Tayo mas madali. Mas okay magdaan sa maglakad sa snow talaga kaysa dun sa walang snow. Kasi kung itong may snow siya at maglihaya ka rito, bagsak mo malambot. Pero pag doon sa pavement na talaga, yung talagang semento na yun, yari ka dyan. Sabugang dito mo dyan. Kaya napakaraming accident dito, broken bones, hips during winter time. So ito na yung Rainbow Valley. Ng isang araw makikita mo pa yung damo. Ngayon wala na. Lalakarin natin ay 4, 5 or probably 6 kilometers. Balikan. Iikot tayo. Tingnan natin kung kaya natin ng 6 kilometers dito sa temperature na. Minus 11 na still good. Pero pagka yung meron dito na mga 2018 siguro, 2019, minus 40 to 50, 60 with wind chill. Sabi sa inyo guys, hindi po pwede may nakalabas sa part ng to. Yung matang-mata lang talaga dapat. Tapos may ano ka din dapat nun, may protection, may eye protection pa kayo nun. So ito na guys, wala na kayong makikita. Grabe. Ayan guys. 6 minutes nating nilakad. Pero hingal kalabaw na tayo. Hingal kalabaw na tayo ng kalabaw na nagbungkal ng 10 hektarya. So ito guys, tingnan. Nakakayanin, hindi na yata tayo makakarating. Rainbow Valley. Hi. Guys, yung dinadaanan natin. Hirapan tayo. Hindi natin kakayanin. Ito pa lang eh. Tingnan nyo guys yung balik. So ang snow hanggang mamaya pa mag-i-snow. Hindi pwedeng naka-expose ang ating balat.
hirap maglakad guys kasi parang naglalakad sa buhangin. Kulang pa ang suot natin. Ang suot na natin ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na ang suot natin. Ibaba, itaas. Hindi pa rin na sumusuot pa rin ang lamig. So ito yung ilakada natin ang neighborhood ko. Yung green path na napakaraming cherry apple, yung mga ganyan. Ayun naman ngayon. Tinatawag na yung school playground. Ala, ayun o, may ilagay na cross country. Yun ang gusto ko guys. Cross country ski. Yun ang magandang gawin. Ito ang sinasabi ko guys. Budget. Kung hindi siya pogi, wala. Yun ang gusto ko. Cross country ski. Kaya lang kailangan natin ng at least $2,000 for that. Yung equipment alone, shoes. Ganito na lang tayo. Maglakad na lang tayo. Kasi kung ganun guys, hindi tayo makapag-busy. So, gray and white during winter in lang. Like spring and summer. Yan guys, tayo nandito na uli sa Rainbow Valley. Ayan. Grabe guys ang snow. Nasa 12 inches na ngayon. Kanina is mga 6 or 10 inches. Ngayon wala na. 12. Ayan guys. Hindi natin na lang. Kinakabahan akong bumaba dun guys. Wala, nasisimula ng kagatin ng lamig yung ating mukha. Pag naka-expose ng matagal yan, dyan yung magkakasugat-sugat. Magkakaroon ng blister. Simula yun, tutubo na yung mukha nyo hanggang sa mabalatan. Dito guys, ganitong temperature, hindi pwede yung makapal ang mukha dito. Kahit makapal ang mukha nyo dito sa temperature na ito, talaga naman. Kaya ako makapal na ang mukha ko tinatalaban pa ako Oh, ayan. Dapat dito guys sa mga ganito temperature, kayo, buksingero kayo, patama kayo sa mukha lagi. Medyo mamamanhid. Kakapal ang mukha ninyo. Tayo, makapal na mukha natin pero hindi ganun kakapal. Kaya yung lamig pumapa. Tingnan nyo guys, kung ito ay mabigat, tanggal na, laglag na lahat yan. So, ang lamig niya kasi, mas malamig kasi ng may certain kasi siya kung ito yung mga -1 or 2, wet snow yon kasi hindi niya kayang gawing parang bulak ang snow. Pagka -2 and 1 lang, 1 or 2 ganyan, or 3 up to 5. Pero pag lumampas na siya ng 10, 11, 12, ganito na ang mangyayari sa kanya. Tingnan nyo guys yung lipad ng hangin, ilang lipad ng lalo kung may hangin pa yan. So 12 inches na to guys, kasi tingnan nyo guys yung ako. Lubog yan. Ganito ang guys ang paglakad sa snow kung talagang gusto nyo hindi mapagod. Ilahin nyo yung paa nyo.
Kaya lang, tatagal ba kayo? Kasi kung ganyan na, hirap pa. Pero pwede din. Pwede nyong hilahin kasi ng ganito dahil magaan yung isda. Pero kung wet yan, hindi nyo mahihila yan. Para kayong may ano yan. Ito pa kasi nyo guys. Grabe guys, oh. Hanggang bukas pa ang ano ng snow. Ulan ng snow. Grabe naman. Tingnan nyo nangyari sa pine tree. Oh, lalo dito ang kapal ng snow. Tingnan yung dinaanan natin guys. Nakaka ano yan guys ha, nakaka ano tagan. Nakakalokong ganda ang tawag ba dito? Nakakalokong ganda ba ang tawag ng guys? Maganda siya pero malupit siya. Malupit ang snow guys or ang winter. Ang snow na yan, kita nyo guys, ang ganda-ganda niya. Kung titingnan nyo. Pero sa kabila ng kanyang kagandahan, malupit siya. Hindi siya advisable na mag-stay outside for certain period of time. So, naglakad tayo kaya ang temperature natin nag-change na siya. Nag-adapt siya dun sa lamig. Pero kung tayo naka-firmis lang, eh talagang tayo ay mawawala ng hangin sa lamig. So, ang ingatan lang guys pagka ganitong kalamig na, yung hypothermia at saka frostbite. Tapos yung paghinga, hindi dapat kasi yung depende kasi sa elevation. So yung ganitong elevation, patag pa siya, hindi siya ganong okay pa yan sa lungs mo. Wala. So ganitong makapal ang snow, indication na maganda para sa mga farmers dito sa Alberta kasi makakapagtanim sila agad sa spring. So kailangan talaga nilang ng moisture sa lupa. Bukan kaya natin guys bumaba. Chicken tayo guys, chicken. Hirap. Mahirap bumaba dun. Kinakabahan ako. Kinakabahan tayong bumaba ron. Pagka tayo may stock, you know. Subukan natin bumaba guys. Hingal tayo. Kanina pa tayo nakababad sa isla guys. Hindi nabasa. Busy to guys during summer. Ito kung ano na to, wooden stair na to. Kasi napakagandang exercise ito. Cardio ang pinaka dito, saka yung legs mo.
matabang. Pero madumi yan guys. Kasi yan yung mga nag-evaporate sa taas. Naging ulap, naging tubig. Pagbaba, naging snow. Then siya, dapat ulan siya. Kung summer, ulan siya. Tubig. Pero dahil mga winter, super lamig. Nag-turn to snow. Malamig kasi dito sa baba. Malamig din sa taas, pero mas malamig dito yung nasa baba. So, turns to snow siya. Yung condensation ba yun? What? So, kaya siya magaan dahil yung amount ng water hindi masyadong marami. Kaya magaan siya. Water pa rin siya pag natunaw, pero hindi ganun marami yung amount. So, kaya magaan. Yung wet snow naman, syempre, dami yung amount ng water. Kaya pagbagsak niya, wet siya. Or mabigat. Hindi siya mag-i-stay sa mga snow. What? Grabe. Grabe ah. Grabe, may malang. May masabi lang eh. Hindi na alam yung sinasabi. Ito, taas niyan guys. Taas na. Sada tayo nang galing sa taas. Taas niyan guys. Pina-mountain bike ko yan palasong. Kaya lang nag-buwis na buhay. Buti hindi tayo nabalian. Tingnan natin. Punta tayo sa ski resort. Ski. Snow Valley. Anong oras na guys? Kung 3 o'clock na hindi pa rin siya magdidilim, okay lang. Kasi ang daming snow. Kasi usually, ang 4 na dito ng hapon, 4:30, nagdidilim na siya. Kung wala siyang, yun ang talagang start ng dilim. So since may snow ngayon, kahit midnight pa siya, halos ganito lang din ang itsura. Ano siya, natawag ko, supang paumbong ang kulay. Pagka yung midnight. Supang paumbong eh. Taki na may salpe. Sipal. So tingnan nyo guys yung mga kahoy. Bawal kunin yung kahoy ng mga patay na yan. Dapat may permit ka. Hindi basta-basta ka pwedeng kahuli. Dati kinakahoy ko yan eh, pang barbecue. Pagka nagka-picnic. Pero yung pala eh, bawal. Dapat alaman lang natin kailan. Kaya hindi natin kitaan. Ito guys, ang galing. Nag-i-start. Ito ang malupit guys pagka winter time. Ayun o, daming bakas ng foxes oh. So wala kang mararamdaman sa balat mo. Let's say expose yung tenga mo o daliri mo o yung toes mo, yung ano mo pa sa paa. Hindi mo mararamdaman siya guys kasi manhid na. Pero pag uwi mo ng bahay, doon ang delikado. Kaya dapat nakabalot yung tenga ninyo. Kasi hindi nyo mararamdaman yan. Laglag na pala yung tenga nyo. Hindi nyo pa alam. Ngayon, nararamdaman ko sa aking paa dahil babad siya sa snow. May kumakagat-kagat. Parang kagat langgam. Ibig sabihin nun, nilalamigan na siya. So guys, tingnan nyo. Grabe to. Ang ganda ng pagkakaano nito. So, nandito tayo sa ano na, sa wilderness na. Ito ang forest within the city Middle to ng city guys. Ito lang ang maganda rito. Na may maintain talaga nila yung mga green. Yung area, yung spot, yung ubat. Talagang hindi nila pwedeng lagyan ng building. Yun lang ano talaga. Tulad dito guys. Ang lawak nito. Siguro ilang pong hektarya ito panay green lang.
Tapos mga wild animals, nandito na. Ito, ang dami bakas ng ano, coyote or foxes to. Napakatahimik guys, madinig nyo yung lagot ng animals na. Imagine niyo guys, napakaraming homeless na dito sa city. Imagine niyo guys yung lamig nito. Tapos homeless kayo. Wow. Anong gagawin ninyo? Kukak! 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 Balikan ko kayo guys. Ayan guys, nasa gubat pa rin tayo, no? In-explore natin itong gubat. Bumaba kasi tayo no? Ang daming bakas ng ano. Mga foxes Ano lang. Nakakatakot lang dito guys kasi gutom yung mga yan. Gutom yung mga foxes na yan. Sarap pag-shooting dito guys yung ano. War game. War game. Kukak! 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 Wala akong makita kundi puti. Imagine niyo guys kung nasa wilderness kayo. Nasa middle kayo ng nowhere. Tapos ganito ang binagsakan niyo. Parang games. Diba? Oo, sino unang makakauwi sa base? Paano ka makakauwi pa? Paano ko malalaman kung saan ka nagdago at saan ka binaba? Guys, tingnan nyo ito, parang castle. Parang parang hindi siya totoo tingnan nyo guys. Para siyang fake. Kukak! 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 Parang hindi siya totoo. Parang nasa indoor ka lang. So guys, ang pagka nag-winter storm, minsan ano siya yung wet, kaya nag-knockdown, kaya bumabagsak yung mga electric pole, yung mga sanga nababali, mga houses na ano ng bubong, nagigiba kasi super bigat ng wet snow. Kaya disaster yun guys kung wet snow. Kung ito guys wet snow, bagsak na itong mga damo nito, mga kahoy na to. Tsaka delikado sa mga poste, unang-una yung mga poste. Kasi yun, nagpo-frozen talaga siya. Wet snow siya, bumagsak, frozen. So hindi siya didikit siya sa mga kable, sa mga puno, kaya babagsak lahat yung mga sa bigat. Ito guys, ano siya, dry nga. So pag bumigat pa siya ng bumigat, babagsak na siya. Tulad dito guys. Parang ano lang siya. Oh, buong buo yan guys. Wow! Shocking dito. Lumabo. Hipan ba naman? Hipan mo ba naman? Luminaw na ulit. Ikaw ba naman? Hipan mo ba naman?
bili kayong